A blessed Thursday morning po sa bawat isa. Ayan. Second Thursday of the month na ito. Ayan. Mapagpalang umaga po at tayo ay gaganap ng ating morning devotion. Ayan. Ayan. Malamig, no? Na umaga sa bawat isa. A blessed morning, Ading Shirley. Good morning sa iyo. Okay, malamig dito sa amin ngayon. At sigurado, no, sa inyong lugar, no, kasi itong area namin ay usually mainit talaga tong area namin, pero ngayon malamig, no, kaya I'm sure sa lugar ninyo malamig din, and we are enjoying cool weather. Yan. Sa ating pagsisimula ng ating morning devotion, tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po ulit sa oras na ito, sa pagkakataon na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sa buong magdamag na pag-iingat mo sa amin at sa panibagong kalakasan na taglay ng bawat isa sa amin. Samahan mo po kami, Ama, sa gawain na ito. Kasyan mo po nawa kami ng iyong banal na spirito. Gabayan mo po ang iyong lingkod na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng may kalinawan at karunungan. Gayon din, Ama, patuloy mo rin ingatan ang iyong mga anak na nag-a-attend sa live na ito, nanonood ng replay ng live na ito. Gayon din ang iyong mga anak na nasa iba't ibang dako, hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, Panginoon, ikaw po nawa ang mag-ingat sa kanilang buhay, sumama sa kanila at tulungan mo na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang iyong mga anak na dumaraan sa mga pagsubok sa buhay at mga pagkakasakit. Patuloy mo pong haplusin ang aming mga pangangatawan, bigyan kami ng kalakasan at tulungan kami, Panginoon, na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito na aming nararanasan. Pagkalooban mo po nawang bawat isa sa amin ng kalakasan at ng protection, Panginoon, mula sa anumang mga sakit at mga sakuna. At Panginoon, patawarin mo po ang aming mga kasalanan, Panginoon, at gawin kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po, no, sa bawat isa sa atin. Ngayong umaga, no, ang ating pagbubulay-bulayan, no, na topic, kung naumpisan ninyo nung January, no, hanggang sa araw na ito, no, yung topic natin is kung papaano natin haharapin, no, yung ating 2026, year 2026. At napakaganda itong isang topic natin sa araw na ito, no. Ang title ay Seeking Guidance of the Holy Spirit, no, for the new year. Yan. No, so napakahalaga, no, ng banal na spirito na manahan sa buhay natin, no, sa buong taon, hindi lamang sa buong taon kundi sa buong buhay natin, no. Bakit? Ito mapag-aaralan natin at ang ating teksto, no, na pagbabatayan sa ating morning devotion ay matatagpuan natin sa aklat ng Juan kapitulo 16 versikulo 13. John chapter 16 verse 13, babasahin ko po sa English. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Ayan, napakaganda, no? Na verse nating pagbubulay-bulayan. Basahin din natin sa Tagalog. Aklat ng Juan, Kapitulo 16, versikulo 13. Ayan. Sabi niya sa Tagalog, Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili,
kundi ang anumang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito, ang kaniyang sasalitain, at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Wow, ayan. Basbasa nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Napakaganda, no, na ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito, sa umagang ito, no. Katulad nga ng binanggit ko nung mga nakaraan, no, sa pagharap natin sa bagong taon, no, para tayong nakatindig sa malawak, no, na malawak na vast, no, malawak na mapa, no. Kumbaga, hindi natin nakikita yung hinaharap. Yan. So, yun nga dito, no? As we stand at the threshold of a new year, the path ahead can feel like a vast, uncharted wilderness, no? We have goals, dreams, and perhaps even some anxieties about what the next 12 months will hold. Ayan, no? Diba? Minsan, andoon yung kaba, andoon yung excitement, andoon yung ano kaya ang meron, no, sa akin para sa year 2026. Ano kaya yung mga kakaharapin ko, ano kaya yung mga ma-experience ko, magiging victorious ba ako sa mga tatahakin ko, no, mga gagawin ko, magiging successful ba, mga gano'n, no. Ngayon yung ibang mga tao, no, dahil sa ganito na kaugalian, madalas nagre-result sa nag-check dun sa prediction. Ano bang prediction ng year na ito para sa akin, no? So nag-check kasi nga parang gusto nating alamin, no? Gusto nating makita, no? So however, no, sabi rito, as believers, we do not have to walk into the unknown blindly. Yan, at napakaganda, no? So ito yung good news, no? Sa umagang ito, no? Hindi mo kailangang hulaan, no? Yung future mo. Bakit? Meron kasing truth teller. Ayan. Sino yung truth teller? Ayan, so eto tayo, no, the promise of the truth teller, no. The foundation of our confidence this year is found in the words of Jesus. Yung binasa natin kanina, ito ay mga salita ng ating Panginoong Jesus, no, na ipinapakita sa atin, no. In this verse, Jesus introduces the Holy Spirit, no, not just a presence, but as a guide. Ayan, no? So, dito, no, binanggit, yung binasa natin, no, ang ating Panginoong Jesus ang bumanggit dito, no, tungkol sa banal na spirito bilang guide, no, ng bawat isa sa atin, no. Ito yung guide natin ng katotohanan. Ayan. Alam mo sa panahon natin ngayon, no, kung saan social media, no, yun na nga, maiinganyo ka eh. Katulad nung, yun ko nung kwento ko nga sa inyo, nanonood kami ng Jessica Soho nung nakaraan, and then, yun nga, may mga predictions, and then, alam mo pagkapangit, ayaw mong paniwalaan, pero, minsan nagka-create sa'yo ng kaba, para lalo na nung sinabi doon sa prediction na this year daw merong 3 airplane na babagsak, yung isa daw sasabog pa. So parang kung halimbawa nagpaplano ka, no, this year na gusto mong mag-travel, parang mapapaisip ka, no, yung mga ganun. So ngayon hindi mo pwedeng panghawakan tong mga to. Because hindi mo naman alam kung saan galing, no, yung karunungan na meron sila para ipahayag yung future na yon. Pero ang ating Panginoong Jesus, no, ating Panginoong Diyos, no, siya ang nagbigay sa atin, no, nitong truth teller, no. Ito ang banal na spirito. Sabi nga dito sa verse na to, no, sabi niya, the Spirit of truth, no, comes. He will guide you into all the truth. Ayan. Sa lahat ng katotohanan. Bakit? Kasi,
ah, hindi siya nakakarinig ng ibang salita, kundi yung salita lamang ng ating Panginoong Diyos. Yun lamang yung naririnig niya, no? So, nung unang panahon, no, the Greek word, no, for guide used here, no, suggest someone who leads a traveler through a difficult or unfamiliar terrain, no? So, pag sinabi mong guide, ito yung nakakaalam, no, noong pasikot-sikot na daan, no, yung mga bagay na hindi mo alam kung saan lulusot, saan dadaan. Etong mga guide, alam nila, no? Naalala ko nung nagpunta kami sa Ilocos, no? Bawat lugar na pupuntahan namin, required kami na mag-hire ng guide. Hindi kami hinahayaan na pupunta ka kunyari sa isang falls. Gusto mong puntahan yung isang falls, no? Kahit meron kang ano bang tawag doon? Meron kang GPS. Ayaw nila, hindi nila pinapayagan kasi yung mga guide, sila yung nakakaalam ng mga shortcuts na hindi naman nilalagay ni GPS, no? So, dahil nga, usually itong mga guides na to, laktubong sa lugar na ito, kabisado nila, alam din nila yung mga area na hindi mo dapat puntahan, yan, or huwag kang mapapagawi, mga ganun, no? And hindi lang yun, no? Sasabihin din nila, kunyari mabato yung area na yan, okay, ipapaalala nila sa'yo na meron pa tayong mga 30 minutes walk, mga ganun, no? So imagine mo, nung time na yun, no? Kaya ko pang maglakad ng, 1 hour, no? 1 hour yata yung nilakad namin, no? Papunta dun sa falls para lang magpa-picture. Hindi naman kami naligo. Tinignan lang namin yung lugar. Pero itong mga guide na to, very useful, no? Kasi nga, kabisado nila yung lugar. At ganyan, dinidescribe, no? Yung guide na binabanggit dito sa atin, no? Yung banal na spirito, alam niya kung ano yung tama. At ang naririnig lamang niya ay ang boses ng ating Panginoong Diyos. So, hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili, no? So, ang sinusunod lamang niya ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. So, kung siya yung magiging guide natin, alam natin kung na tayo ay sa mabuti mapupunta. Ayan. So, itong 3 ways, meron ako ritong 3 ways, no? The Holy Spirit guides us. Ayan. So, number 1, He clarifies the truth. No, yung katotohanan. Kiniklear niya yung katotohanan, no? In a world full of noise and conflicting opinions, the Spirit illuminates the word of God, no? Helping us discern right from wrong and wisdom from foolishness. Ayan. So, 'di ba? Yun nga, no, sa social media, sa panahon ngayon, parang one click away, lahat, marami kang pwedeng malaman, marami kang pwedeng matutunan, no? Kung halimbawa, pupunta ka sa isang lugar, no, magche-check ka online kung papaano makakarating doon, saan ng mga murang bilihan, saan yung masarap na pagkain, saan yung mga puntahan ng mga tao, di ba? So, ganun, no? Ganun yung social media and maiinganyo ka talaga, no? May kasamang advertisement, no? I-advertise talaga nila yung lugar na to, yung mga pupuntahan na to. Pero, tanging ang Panginoong Diyos ang nakakaalam nung safety nung lugar at kung ano talaga yung mangyayari sa atin when we reach that place, no? At kung ang Panginoong Diyos lamang ang nakakaalam niyan, no? If we have the Holy Spirit na kung saan ang naririnig lamang niya ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. So, napakaganda, no? Hindi alam ng ibang tao kasi minsan, no, naalala ko yung naganap na sunog sa Korea,
maraming tao yung nasunog kasi yung street na puno ng tao kasi syempre social media, no, sinabi etong street na to may happening ngayon dito, no, and then disco, so yung street na yun puno, building kasi yun, dalawang building, so ang tao nanggagaling sa kabila, nanggagaling pa sa kabila, so nasa sandwich, no, so yung nandun sa gitna, nagkataon may sunog at hindi nakalabas, no, na-trap, so nagkaroon ng stampede, nagkagulo, ganyan, ang daming namatay, no. So yung mga bagay na yun hindi sakop ng kaalaman ng dito sa mundo natin, no. Tanging ang Panginoong Diyos ang nakakakita ng futures, siya yung nakakaalam, and with that we are safe if the Holy Spirit, no, ang guide natin. So napakahalaga, no, sa buhay natin, no, na merong magga-guide talaga sa atin na magsasabi ng katotohanan. Kaya kahit sabihin mo na nakikita mo yung video, eto pinapakita nila sa iyo, no, but still marami pa silang hindi alam, marami pa silang hindi nakakakita, at tanging ang Panginoong Diyos lamang ang nakakakita. At ang banal na Espiritu, yun ang magsasabi ng katotohanan. So yun yung number 1, no? He clarifies the truth, no? Dahil ito ay mula sa ating Panginoong Diyos, no? So He provides divine direction, no? Katulad nga yung kunento ko sa inyo, no? He provides divine direction kasi nga the Holy Spirit speaks only what He hears, no, from the Father. So when we seek His guidance, we are tapping into the very heart and will of God for our lives, no? So hindi lang yung mga danger na yun, kundi yung temptations, yung danger na tayo ay mapunta sa kasalanan, no? So imagine mo yung kapangyarihan na meron ng ating Panginoong Diyos, ano, na kumbaga ay nakatap, no? So nakadirect sa ating Panginoong Diyos, nakadirect 'yon, no? And if the Holy Spirit is living within us, no, so meron tayo, nakatap tayo doon, no, sa kapangyarihan na meron ng ating Panginoong Diyos, and it will guide us away from sin, no. Gusto ng Panginoong Diyos ang kanyang mga anak ay malayo sa kasalanan, no. Kaya it will direct us doon sa mabuting gawa, sa mabuting direction. For example, no, may naikwento, no, nanonood ako nitong isang pastor, nagme-message siya. Merong contractor, no, na member nila sa church, no, at yun nga, inopen yung deal na yun sa kanila, and then pwedeng kung gusto mo pwede kang mag-share doon ng ano bang tawag doon, ng ipon mo, and then pag natapos yung project, idodouble niya yung shinare mo. So parang iniinganyo siya, no? And then hindi, kasi nga nagpo-pray siya, no? And yun nga, hindi naman magpayaman talaga yung kanyang gustong mangyari sa kanyang buhay, dahil ang alam niya ang salita ng Panginoong Diyos. So naniniwala ko that time, no, the Holy Spirit guided him para i-reject, no, yung offer nung contractor sa kanya. And later on nito, no, nalaman, napag-alaman niya na yung contractor na yon na nag-i-encourage sa kanya na mag-invest doon sa project na yon is connected doon sa nangyayari ngayon sa government, no? And then dahil connected siya doon, kasama siya sa mga iniimbestigahan, and pag part ka ng iniimbestigahan, lahat ng mga assets mo, kahit malinis, no, yung asset mo, dahil nasama ka sa investigation, naka-freeze lahat ng asset mo, hindi mo magagalaw. Ayun, o diba? Kung nag-invest siya dun sa isang project, kahit naman hindi kasama yon, no, sa investigation, dahil nga naka-freeze lahat ng asset niya, so wala, no, wala rin yung pera niya.
'di ba? And pagka nakasuhan pa siya, mas lalo nang nawala pati yung mga pera mga nag-invest sa kanya. So, in that way, he thanked the Holy Spirit, no? Kasi naniniwala siya, yun yung gabay ng banal na spirito, no, sa kanya. Although very ano ba yun, nakakainganyo, no, very inviting yung kanyang yung pag ano sa kanya, no, pag-encourage sa kanya na mag-invest ka rito, safe naman to, kilala mo naman ako, ganyan, no. So parang nakakainganyo, no, pero walang nakakaalam, no, ng mangyayari in the future. Pero na layo siya doon kasi naisip niya, kung gusto naman akong payamanin ni Lord, papayamanin niya ako. Parang ganun. So, nasa isip niya is magtiwala, no, sa banal na spirito. Magtiwala sa ating Panginoong Diyos. So, yung leading ng Holy Spirit sa kanya is to avoid, no, yung mga ganong klase. And, totoo, nalayo siya, no, sa ganun. So, yun yung mga sample, no. I'm sure marami pa akong kwento tungkol dyan. Pero let's proceed, no, to the third, no, way, no, ng banal na spirito kung paano tayo ginaguide. So, He prepares our hearts. Ayan. Hinahanda niya yung ating puso. Dahil dito sa mundong to, no, maraming challenges, no? Itong mga nakaraang taon, marami kaming naging pagsubok, no, sa family, may mga pagkakasakit, may mga family problems, may mga financial problems, no, na mga pinagdaanan namin. At nung 6 years ago, no, we lost a very important person sa aming buhay, ang aming mother. And naniniwala kami na before it happened, bago nangyari yung mga bagay na yun, no, the Holy Spirit prepared us. Ayan. Katulad ng mother ko, no, yung mother ko is ihinanda niya yun, no, yung puso ng aking mother, no, dito sa alam niya, no, alam ng mother ko na pupunta siya sa piling ng ating Panginoong Diyos, at yun yung inaasam niya. Kaya ihinanda niya, no, inanda ng Panginoong Diyos yung puso ng mother ko at kami, no, kasi yun yung nakita namin na talagang mabigat, no, sa mother ko, yung mapapahiwalay siya sa amin. At syempre hindi niya kami hindi na niya kami ma-advisean, no, hindi na niya kami magagabayan dito. Pero napakaganda na alam namin ngayon na merong banal na spirito, no, na gumagabay. Ayan. So, He prepares our hearts, no. He tells us what is yet to come, no. Alam natin, no, kung ano talaga ang mangyayari sa buhay ng bawat isa. Lahat naman tayo, no, sa dulo, magsusoli talaga tayo ng ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Pero dalawa lang ang pwede natin puntahan, no? Langit o impyerno. Siyempre, doon tayo sa langit, no? Gusto natin yung buhay na walang hanggan yun eh. So, gusto natin masaya tayo, komportable tayo, mapunta tayo doon sa buhay na walang hanggan, no? Kapiling natin yung mga mahal natin sa buhay na naglingkod, no? Namatay sila, nagpagal at naglingkod, at doon lang natin sila makakasama, no? So, dito sabi niya, no, not necessarily by events, no? So, ang binabanggit dito yung what to come, hindi ito yung mga prediction na naririnig natin, no? Not necessarily, no? Hindi naman, pwede rin, no? Pero, katulad nga yung mga kunento ko sa inyo, no? Mga events yun eh,
na nangyari, na yung natrap sila, no, mga events yon na nangyari, at saka yung pastor na iniingganyo na mag-invest doon, mga events yon, no. Pero yung pastor is na-guide siya para malayo siya doon. Pero more than the events dito sa mundo natin, no, ini-equip tayo, no, ng Holy Spirit, no, with peace and readiness, no, needed for future trials and triumphs, no. Yung espiritu natin, no, ihinahanda para dito, no, sa mga pagsubok, no, na dumarating, no, sa buhay natin. So napakaganda, no. Lahat naman tayo dumaraan sa pagsubok. Pero parang isa lang siyang storm, no, na dadaan sa buhay mo, na after ng storm na yon may liwanag. So kung walang banal na spirito, no, para ihanda yung puso at isipan natin, pwede tayong madala ng storm, no? Pwede rin tayong bumagsak, no, dun sa storm na yon, mag-give up, no? Pero ang banal na spirito na siyang tumutulong para ihanda, no, yung puso natin, yung isipan natin, no, yung spiritual life natin. Yun yung nagpapalakas sa atin, no, para maging ready tayo sa anumang trials o pagsubok sa buhay. So napakaganda, no, na napaalalahanan tayo nitong 3 ways, no, that the Holy Spirit guides us. 3 bagay na ginagabayan tayo ng banal na spirito, no. He clarifies the truth, no. He provides divine direction, and He prepares our hearts. Ayan. So, sa pagtatapos, no, as we start this new year, no, let's commit to seeking guidance from the Holy Spirit. Ayan. Let's ask for His guidance, listen to His voice, and follow His leading. Alam nyo, kung ang isang tao ay gumagawa ng kasalanan, no, hindi maaring naririnig niya ang banal na spirito na, no, na kumakatok, nagsasabi sa kanya, mali yan, pero kung hindi niya papakinggan yung saway, no, ng banal na spirito, at tutuloy-tuloyin pa rin niya yung paggawa ng kasalanan, the Holy Spirit, no, umaalis pala yan. Yun yung katakutan natin, eh. Pag yung iwanan tayo ng banal na spirito. Kasi, talagang mahuhulog ka na, no, sa kasalanan. Magiging natural na yun sa'yo. Yung una, takot ka pa. Yung sumusunod, hindi ka na natatakot. Yun na, no. Ibig sabihin, the Holy Spirit is, left you. No, wala nang parang normal na, no. Naalala ko tuloy yung mga gumagawa ng mga nang i-scam, no. Kasi parang pagka during yung time, no, na kinukonvince ka nila, parang natural, walang pagka-guilt, no, sa kanila, parang isang business na nila. So parang maiisip mo, the Holy Spirit has left them, no, dahil wala silang pagkatakot, eh, no. So yun ang katakutan natin, no, na layuan tayo ng banal na spirito. Ayan. So kung meron tayong nagagawang mali at kinakatok tayo ng banal na spirito, no, pakinggan natin, no, ang boses ng banal na spirito na nagsasabi sa atin na layuan mo ang kasalanan, no. Magbalik loob ka sa Panginoong Diyos, dahil ang Panginoong Diyos ready siya. Gusto niya, no, gusto niyang baguhin tayo, linisin tayo, at maligtas, no, ang ating kaluluwa. Ayan. So may the Spirit of truth guide us into all truth, and may we walk in the path of righteousness. Ayan. So ito yung napakagandang wish, no, sa atin, no, sa ating morning devotion sa umagang ito, no, na nawa ang bawat isa sa atin, no, ay patuloy na mamuhay sa
tamang daan, sa righteous path, no? At sa mabuting daan na nais ng Panginoong Diyos na tahakin natin. Yan. So, muli, a blessed morning po sa bawat isa. At bago tayo magtapos, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa banal na Espiritu. Nakaloob mo na siyang gumagabay sa mga anak mo, Panginoon, para malayo sa kasalanan, sa disgrasya, sa lahat ng hindi mabuti, Panginoon, at madalang bawat isa sa amin sa lugar, Panginoon, na nais mong tahakin namin. Tulungan mo po, Panginoon, na kami ay laging mamuhay na hinahanap, laging kasama ang banal na Espiritu sa aming buhay at sumusunod, Panginoon, sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo, Panginoon, na kami ay mamuhay ng matiwasay, kaaya-aya at katanggap-tanggap sa iyong paningin. Tulungan mo rin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran na hanggang ngayon, Panginoon, ay naliligaw pa ng landas, na nakakalimutan, Panginoon, na may banal na Espiritu na maaring gumabay sa bawat isa. Tulungan mo, Panginoon, na balikan nila ang pananampalataya na meron sila sa iyo, Panginoon. Tulungan mo rin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, sa aming mga gawain, responsibilidad sa buhay, at bigyan mo po kami ng katagumpayan, Panginoon, sa lahat ng mga gawain ito. At Ama, lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit, no, sa bawat isa. And see you tomorrow, no, sa ating morning devotion, no, last day of this week, no, Friday na bukas. Isang week na tayo, no, ngayong 2026. Ayan. And see you later pala sa ating evening devotion sa pangunguna ni Sister Kathleen. So take care.